kaguruan naman po sa Bani Schools District. At sa puntong ito mga kaibigan, dumako naman po tayo from Kalasya, pumunta tayo ng Bani. Ngayon, balik po tayo dito sa malapit sa Lingayen, sa may Binmali 1 Schools District. At we now welcome with us in our Leksyon Pangasinan Radyo na Paaralan Pa, ang ating mga District Information Officers, sina Madam Janelle De Vera, Master Teacher 1, at si Sir Jonald Fabia, Teacher 1. Para po introduce at ma-interview ang ating mga guests for today na sina Dr. Arlene V. Garcia, ang ating PSDS, who will be enlightening us on the best practices of Binmali 1 District. At kasama rin po si Engineer Rockney Ismael G. Nicolas, ang ating Assistant Principal 2 ng Binmali School of Fisheries, who will be talking about shifting from printed to digital or online learning. So, good morning sa inyo, Madam Janelle and Sir Jonald. Yes, good morning to our idol host, Sir Richard, at my Sir Joseph. Isang mainit na pagbati po mula sa Aquaculture Center of the North, Binmalay, na pinamumunuan ng aming butihing Mayor, Honorable Simplicio L. Rosario. Pagbati rin po mula sa buong Binmali 1 District. Good morning as well sa ating Visionary Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Premisias, sa buong kaguruhan at kawani ng SDO1 Pangasinan, at sa mga avid viewers at listeners po ng ating programa ng Leksyon Pangasinan Radyo na Paaralan Pa. Batiin din natin, sir, ang mga guests na kasama natin ngayong umaga, ang dynamic at humble Public Schools District Supervisor ng Binmali 1, Dr. Arlene V. Garcia, at ang competent at amiable Assistant Principal 2 ng Binmali School of Fisheries, Engineer Rockney Ismael G. Nicolas. Siyempre, kasama din natin ang 16 na paaralan ng Binmali 1 District. Tumutok po tayo sa ating episode dito sa Leksyon Pangasinan. Radyo na Paaralan Pa. I am Janelle M. De Vera. And I am Jonald Q. Fabia. Kami po ay makakasama ninyo sa isa na namang makabuluhang episode ng Leksyon Pangasinan. Ika nga po ni Barbara Fletcher, kasi ma'am, lubos po akong na-inspire dito sa quotation na ito from Barbara Fletcher. Talagang tagos na tagos sa puso at isipan, lalong-lalo na sa ating mga teachers. Sabi po niya, the real winners in life are the people who look at every situation with an expectation that they can make it work or make it better. Given the situation na meron na man po tayong kinakaharap na pandemya ngayong taon, still, we are all exerting efforts and working extra mile for the successful continuation of education. Tama ka dyan, sir. The real winners are the teachers because despite of the pandemic, andito pa rin tayo, hindi natitinag sa ngalan ng public service. Speaking of public service, kasama nga po natin ngayon ang dalawa sa mga pinakapipitagang school leaders ng Binmali 1, Public Schools District Supervisor Dr. Arlene V. Garcia, upang balitaan tayo sa mga best practices ng Binmali 1 District. At si Engineer Rockney Ismael G. Nicolas naman sa monitoring of shifting from printed to digital online learning ng Binmali School of Fisheries. Alright, that's correct, ma'am. Ma'am, ang bawat school o distrito ay may kanya-kanyang pamamaraan po, di ba po? Upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa new normal at upang maisakatuparan ang mga programa o adhikain ng Department of Education at syempre ng ating Division SDO1 Pangasinan, at nang maisulong ang edukalidad at maihanda ang isip ng bawat mag-aral upang maging handa bukas. Sabi nga po ni Ma'am Sheila Marie A. Premisias, in SDO1 Pangasinan, no learner will be left behind. Narito nga po si PSDS Dr. Arlene V. Garcia upang i-present ang best practices ng Binmali 1 District. Magandang umaga po, ma'am. Yes, ma'am. Good morning po. Kamusta po kayo at ang sitwasyon ng pagpapatuloy ng edukasyon sa Binmali 1? Okay lang naman, Ma'am Janelle. But before that, I'd like to greet everyone a pleasant morning, most especially to our dear Lord. Dito po ang camera.
the dear God Almighty for this wonderful day for all of us. Likewise, to the Innovative Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Primicias, to the good-looking and articulate resident host for Leksyon Pangasinan, Sir Richard Marsan. Hello. And Sir Joseph Bacani. Yes, ma'am. Good morning. To my team Binmali 1 District who are here this morning, Sir Ragnir Nicolas of Binmali School of Fisheries. To you, my dear, very able District Information Officers, Ma'am Janelle Munoz de Vera from Parayao National High School, and of course, Sir Jonard Fabia from Binmali School of Fisheries. And to all the viewers of Leksyon Pangasinan, our dear teachers of Pangasinan 1, school administrators, and of course, our colleagues here at the SDO 1 Pangasinan family. Once again, good morning. It is indeed my pleasure to be invited in this program to be part of the information dissemination in the most effective way. Gaya ng laging sinasabi at gaya ng sinabi ni Ma'am Chanel at Sir Jonard kanina, radyo na, paaralan pa. So this morning, as we present the best practices of Binmali 1 District and the challenges we are facing amidst the COVID-19 pandemic, where it hinders the opening as well as the school operation for traditional face-to-face modality, that schools, the learning delivery modalities that schools can adopt may be one or a combination of the different learning modalities depending on the COVID-19 restrictions and the particular context of the learners in the school or locality. In the district of Binmali 1, as of this date, there are 87% using printed modular learning modality, while only 13% subscribe to online learning modality. But we are hoping that it will gradually increase. But as I always tell the school heads and the teachers, that whatever learning modality they choose, which is applicable in their school, the most important thing they should keep in mind is the safety of all. And of course, the good learnings that should take place to our learners' heart, because at the end of the day, we realize that what we only like our learners to become is just to be a good individual, a good person. Because indeed, that is the true essence of education. Diba, Sir Jonard? Yes, ma'am. Alright. So, that was so inspiring, ma'am. Nakaka-inspire po talaga. Ma'am, tuloy-tuloy po ang serbisyong edukalidad sa inyong pamumuno sa Binmali 1, ma'am. Yes, indeed. We do invest excellence and health protection of our dear Binmali 1 educators, parents, stakeholders, local officials, and most especially our learners. One of the best practices in Binmali 1, if I may share, is the contactless transaction in the retrieval and distribution of the printed modular distance learning modality. Ibig pong sabihin, ang mga guro at ang ating mga magulang ay gumagamit ng QR code or quick response code and QR scanner system para sa mga transactions nila sa school. So hindi na po sila magsusulat, hindi na po sila pipila ng mahaba, at dahil madali na lang ang proseso ng pagkuha ng mga modules. Aside from that, we see to it that the learning materials are properly disinfected through UVC lights. With this, we lessen the chances of getting infected. Thus, it permits the continuous quality service in every school in the district of Binmali 1. Talaga namang gaya ng ating SDS, ma'am, ay innovative at sabay sa pangangailangan ng sitwasyon ang serbisyong edukalidad ng Binmali 1. Yes. Alam mo yan, Janelle and Jonard,
that in Binmaliwan, we are really trying our very best to extend quality service. I myself diligently go around in the 16 schools, and I can attest that all educators in Binmaliwan are exerting their quality service to everyone. All the accomplishments are made possible through the collaborative efforts and leadership of the following people. And they are Ma'am Lani T. Fernandez of Baybay Elementary School, Ma'am Janet S. Zamora of Biek Elementary School, Ma'am Marilyn P. Imperador of Binmalay 1 Central School, Sir Ernesto L. Estrada Jr. of Binmalay North Elementary School, Ma'am Sally B. Dicena of Caloocan Norte Elementary School, Ma'am Mercy M. Estrada of Caloocan Sur, and yours truly po as designated OIC of Dupo Elementary School, Sir Cristito C. Aquino of Lumboy Elementary School, Ma'am Conchita D. Resultay of Malindong Elementary School, Sir Felix Berto B. Bautista of Palyas Papaguyan Elementary School, Ma'am Gina De Vera of Parayao Centro School, Ma'am Melanie D. Soriano of Sabangan Elementary School, Ma'am Margarita B. Abalos of San Isidro Sur Elementary School, Sir Ferdinand Bravo of Binmali School of Fisheries, and last but not the least is Sir Ronald Celino of Parayao National High School. They all form part of the successful operation and sustain quality services in the district of Binmaliwan. Wow, that's amazing, ma'am. Talaga naman pong full force ang Binmaliwan when it comes to coping to the new normal in education. At talaga naman pong we can attest that you monitor every school kahit umagang-umaga yan, and then pagdating sa afternoon, you still go around the school. Alright? So thank you, ma'am, for the very informative presentation or the sharing of the best practices in Binmaliwan. Once again, Dr. Arlene V. Garcia, our beloved Public Schools District Supervisor. Thank you very much, ma'am. Thank you, Jonard. At this point, pakinggan naman po natin ang Assistant Principal of the Mother School in Binmaliwan, Binmalay School of Fisheries, Engineer Rockney Ismael G. Nicolas. Good morning, sir. Morning po, Ma'am Janelle. Una po sa lahat ay gusto ko pong batihin ng magandang umaga po sa ating butihing Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie A. Premisias at sa ating dalawang Assistant School Division Superintendent Dr. Eli Baldo and Dr. Marciano Soriano, sa ating mga host Sir Richard and Maestro Joseph, Morning, sa aming Public School District Supervisor ng Binmaliwan, Dr. Arlen B. Garcia, sa ating District Information Officer ng Binmaliwan, Sir Ma'am Janelle De Vera and Sir Jonard Fabian, sa kaguruhan po ng SDO1 Pangasinan, sa teachers and non-teaching personnel po ng Binmalay School of Fisheries na pinamumunuan po ng aming principal na si Sir Ferdinand S. Bravo, sa mga personnel po ng SDO1 Pangasinan, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maabig, akabusan at sikatayon amin. Bago ko i-present ang updates ng aming school for this school year, let us watch first the video for the journey of Binmalay School of Fisheries before having the shift or the gradual shift of to digital or online learning. Let's watch
LTO Pangasinan, Binmalay 1 Sub-Office, Binmalay School of Fisheries. This pandemic, we have resulted to paradigm shifts and changes in our educational system. But with our strong faith and insurmountable effort exerted as one with Binmalay School of Fisheries, everything will get better. Unity, the famous and useless ingredients for every successful recipe. With the united vision and action of BSF personnel, we are ready to face the new normal. I am Ferdinand S. Bravo, Principal 4 of Binmalay School of Fisheries. I humbly present to you the preparation of our school for the new normal. The school reaches out to its stakeholders through website binmalaysof.com and Facebook page at DepEdTayo Binmalay SOF, where announcements, news, and updates are posted. These are the school's official communication tools to keep the entire BSF community updated, well informed. One of the contributions of the Binmalay School of Fisheries to the government's efforts to contain and mitigate the spread of COVID-19 is its strict compliance to health and safety protocols. For a safer and secured school away from coronavirus and dengue-carrying mosquitoes, the Binmalay Bureau of Fire and Protection and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council both conducted disinfecting operations. We strongly advocate clean and green surroundings through Upland Linis Project. The school purchase health and safety essentials. Health and safety signages were posted in different areas to remind everyone of the protocols to be observed strictly. BSF teachers and staff comply with social distancing protocol through their initiative of placing distance markers around the campus. Portable lavatories were installed to make hand washing accessible to everyone and to encourage people to live and work safely by washing their hands. To champion education in the new normal and to implement its learning continuity plan successfully, BSF coordinated with the officials of its 19 catchment barangays and presented the learning continuity plan and the school's learning delivery modalities. BSF conducted parent orientation to expound the learning setup and parents' contribution for the success of their children's education amid pandemic. Learning materials were also distributed to the parents so that learners will continue reading and will make each day productive while waiting for the opening of classes. Okay, kailangan mag-iingat tayo. Pero, gagawin nyo na rin. Kailangan niya, ito rin lang may resources, alam mo, kailangan ng kapiyag, mapahal siya. Pagdagan po namin bilang isang mabulan ng aming mga anak. Naliwanagan po namin kung anong dapat kong gawin namin sa pandemic. Ganda pa yung ganito. Isang hindi itutuloy yung klase. Sayang. Sayang araw, sayang buwan. Aside from preparing modules and activity sheets, Binmalay School of Fisheries teachers have been preparing video lessons using different application software to facilitate a quality delivery of instruction. So, as of now, ang aming enrollment for this school year 2020-2021
ay umabot po ng 2,156 na mga estudyante at bahagyang tumaas ito mula sa nakalipas na taon ng 5.5% o may bilang na 119 na mga estudyante. Sa katunayan po, dahil dito sa mga increase na ito ay dulot po na marami po ang lumipat na mga estudyante na galing po sa mga iba-ibang paaralan, katulad ng nanggaling po sa mga private schools. At marami na rin po ang pinili na mag-enroll po sa Binmali School of Fisheries kasi po ay malapit po sa kanilang lugar. Dahil po sa pandemya na kinakaharap natin at natatakot po sila na baka mahawa po sila sa COVID-19. Based on the result of the learner enrollment and survey form distributed during enrollment period, it showed that 11.36% ng aming mag-aaral pinili po ang online distance learning at 88.45% ng aming mga mag-aaral pinili po ang modular distance learning, which we have 67.16% ng mag-aaral ang pumili ng printed module at 21.29% ng mag-aaral pinili po ang digital module. So bago po mag-umpisa ang pasukan, we conducted or visited our 19 barangay in our catchment area para pag-usapan o presenta po ang pamamaraan po ng pag-deliver po ng edukasyon sa mga bata dito sa new normal situation po o sa krisis na kinakaharap po natin. At na-inform po namin sila na dalawa po ang napili po namin. One is online distance learning at isa po ay yung modular distance learning. Sinabi po sa kinausap po namin ng mga barangay officials and some parents na nakita rin po natin sa video na present namin na sinabi po namin na bigyan ng suporta po ang mga mag-aaral sa kanilang mga lugar tulad ng pag-provide po ng internet access po sa kanilang barangay at lalong-lalo na rin po sa mga communities na i-share po yung access po sa internet connectivity para po ma-download po ng mga estudyante ang kanilang mga module. Gusto rin man naming ibigay ang printed module sa lahat ng aming mag-aaral. Alam namin na in the long run, we cannot sustain in providing or giving these printed modules. We cannot provide this printed module sa kadahilanan na malaki po ang magagastos at marami pong papel na kinakailangan at ink sa pagpreprinta at magkakaroon po tayo ng kakulangan sa mga materials na gagamitin. At dahil doon ay madidelay po ang pag-produce o pagprenta ng module at madidelay rin po ang pagbibigay ng module sa mga mag-aaral. Kaya ang ginawa po ng Binmali School of Fisheries for the first 3 weeks, we monitor the online class done by the teachers at nakita po namin, nakakaunti po ang nakikibahagi po sa online class at nakita rin po namin doon sa pag-deliver po ng module at pag-retrieve po ng module ay kakaunti po ang pumupunta ng mga magulang sa kadahilanan. Sila po ay natatakot baka mahawa po sila sa virus, COVID-19 virus. At ganun din po sa mga guro po na natatakot din na hawakan kaagad yung module. Baka yung papel o yung module ay infected po ng virus. Kaya ang ginawa po namin, nag-meeting po kami, kasama po ang aming mga IT experts. Tinanong namin kung ano pa ang pwedeng gawin. So, nag-suggest po yung aming mga IT expert na kahit na wala po silang internet connectivity,
ay pwede po nilang makita yung module through digital. Kasi po, ang unang gagawin po nila ay una, i-download mo muna nila yung module na meron po silang internet. At kahit na po, wala na po silang internet, pag na-download na, ay pwede po na nilang tignan. Okay po, so gumawa din po kami ng another survey. At doon, tinanong namin kung ilan sa mga mag-aaral ang may access sa internet, kung ilan sa kanila ang may gadgets tulad ng PC, laptops, tablets at smartphones. At tinanong din namin sila kung anong modality ang gusto nila. So, lumabas po based on the survey ay nagkaroon po ng bahagyang pag-decrease po doon sa printed module. At meron pong ilang porsyento po, we have 10.18% increase. So, nung una, ang printed module namin is 1,448 ng mga estudyante. So, doon sa lumabas na survey, ngayon, ang modular printed na po ay 1,024 students lang. So, meron pong 47.5%. So, ang ibig sabihin nun ay nagkaroon po ng decrease ng 424 students, which is 29.28% of our population or our enrollment. Doon po sa junior high school, ang dati po na pumili po ng online ay 193. It is 11.42%. Sa modular, printed, we have 1,141, 67.51% of our population. Sa digital, we have 362 students or learners, which is 21.42% of our learners. Doon sa ginawang survey, doon sa progress or gradual shift, sa online po, we have 172. So, bumaba po ng kunti. So, ano ang kadahilanan? Siguro po, nahihirapan po sila na mag-load. Kasi pag nagkaklase online, every time naglo-load po sila at madaling maubos po kung ang gamit nila ay data lang. So, meron po tayong 10.18. Sa modular, we have 772 students compared to 1,141. So, bumaba po ng bahagya ng mahigit 21%. Doon sa digital, we have 718, which is 42.49%. If we are going to compare to our baseline, doon sa dati, we have 362 students. So ngayon, we have 718. So, ang ibig sabihin po doon ay nag-increase po ang pumili ng digital, which is 21%. Sa senior high school po naman, sa online, we have 52 students. Sa modular, printed, we have 307 students, which is 67.03%. Sa digital, 97.21 at 21.18%. Yan yung unang survey po sa result po ng doon sa nung meron tayong enrollment. So ngayon, ang online po ng senior high school ay 72. So ang ibig sabihin ay nadagdagan po ng 20 students, which is 15.72%. Doon sa modular, we have 252. So meron poong decrease. Nag-decrease po, malaki po yung decrease namin. Kasi dati naging 307 at ngayon ay 252. Doon naman sa digital, we have 170 students compared to 97 students. So, ang kabuuan po ng kung ilang porsyento po ang pag-decrease at pag-increase ng from online, from modular printed to digital, ay mayroon pong 29.28% decrease and we have 93.46% increase doon sa digital format.
Okay po. Ma'am Arlene and Ma'am Janelle, kung titignan po natin yung data na present ni Sir Rockney Nicolas sa pag-shift ng Binmali School of Fisheries from printed modular to online or digital learning, talagang nakita natin yung increase. Yes. Those who chose digital learning or online learning. Sir Rockney, matanong ko lang po, ano pong ginawang strategy ng Binmali School of Fisheries para magkaroon po ng progress, gradual shift from printed to digital or online learning? Ano po yung best strategy po, sir? Ang ginawa po ng mga teachers po ng Binmali School of Fisheries ay yung continuous communication doon sa mga magulang or guardians ng mga learners. Paano ginawa po yung continuous communication? Ang ginawa po ng mga guro ay gumawa po sila ng group chat para doon sa mga magulang or guardians. Iba rin po ang ginawang group chat para doon po sa mga estudyante po nila. So doon nila may paparating kung ano pa ang kailangan at kung ano pa ang pwedeng gawin para lahat ng mga mag-aaral ay makasabay po sa pamamaraan ng pagtuturo. At pangalawa, yung mga guro po ng Binmali School of Fisheries ay willing po sila na i-share yung internet connectivity po sa mga mag-aaral na malapit po sa kanilang mga bahay. Na pag binigay na yung module, minsanan na ibigay yung module o i-send yung mga module sa mga estudyante, pag wala pong internet po yung bata ay pupunta po doon sa kanyang mga guro. Kahit na hindi po nila estudyante, basta mga estudyante na pupunta po sa kanila para makikonek sa kanilang internet connectivity. At stricto rin po nilang pinapalo po ang health protocol na siguro hindi pa po papsukin doon sa loob ng bakuran nila pag walang face mask at hindi rin naka-face shield para maibsan po natin o maiwasan po natin ang infection ng virus. At pangatlo po, ang ginawa po ng aming eskwelahan ay pinahiram po namin yung tablets na binigay ng Department of Education. Kasi nandun lang, wala rin pong face-to-face learning ngayon. So nandun lang, nakatingga lang po yun. Kaya ang ginawa po namin, binigay namin yung mga tablets sa mga mag-aaral na wala pong gadget. At tinigdan din namin para ma-optimize po yung tablets. Kasi may mga mag-aaral po kami doon na tatlo sila na magkakapatid na nag-aaral po doon. Mayroong grade 8, mayroong grade 10, mayroong grade 12. At wala po silang ginagamit na gadget. Kaya binigyan po sa amin sila ng isang tablet. At dinownload na lahat doon yung mga modules at pupunta po doon sa malapit na kamag-anak o guro na may internet connectivity, doon po nila i-download lahat yon. After that, kahit na wala na po silang internet connectivity, ay pwede po nga nilang tignan o basahin yung module. That is why, marami po ang nag-shift po doon sa printed to digital. Okay, sir. Well said po. Thank you very much. Ang lahat po ng schools ng SDO1 Pangasinan ay gustong mag-shift from printed to online or digital learning, sir. Sir, ano po ang mai-share ninyo for the successful shift ng other schools din po from learning modality from printed to digital? Ang masasabi ko po lang sa mga schools, ibang schools, dapat meron tayong continuity of communication sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na ng mga LGUs. Tulad doon sa Binmali, kinausap namin ang mga LGUs, yung mga barangay officials, na payagan yung mga mag-aaral doon sa kanilang community na makikonek sa internet po. At pagkatapos doon, uwi na kaagad yung mga bata. So, yun po ang ginawa po namin. Kasi po, pag punta po tayo dito sa digital, malaki po ang masisave po natin sa mga gastusin. Lalong-lalo na, maraming papel ang kailangan, may ink, yung
maintenance pa po ng machine, hindi natin alam na baka bumigay yung machine, mahihinto po ang production po ng module, paano na ang pag-aaral ng mga bata, ay bigla din pong mahihinto po. So anong gagawin ng mga bata? Wala. At isa pa, ma-minimize po natin yung mga magulang or guardians na pumunta po doon sa paaralan para kunin ang module at para isubmit din ang kanilang mga outputs. Kasi po, we are going to avoid the infection of the COVID-19 virus o para ma-avoid natin ang pagkalat po ng virus. At isa pa po, pag digital po tayo, we have the flexibility. Kahit kailan, anong oras, ay pwedeng tignan ng mga bata. At isa pa rin po na makukuha po natin ay yung makakatipid po tayo sa ating gastusin. At higit po sa lahat, makakatulong po tayo sa ating inang kalikasan. Kasi kakaunti na ang puputulin po ng mga puno para sa paggawa po ng papel. Alright, so thank you very much po Sir Rockney Ismael G. Nicolas. Talaga naman pong we are efficiently and gradually shifting to online or digital learning. So I'm very proud to be part of Binmali 1 District. I'm very proud to be a teacher of Binmali School of Fisheries. Shout out po kay Sir Ferdinand S. Bravo. Alright, so sa new normal, we are all in this together. That's right, partner. So ngayon naman, dumako po tayo sa ipinagmamalaki ng Binmalay. Yes, ma'am, I'm very excited kasi I am proud Binmalinyan. Ang bayan po ng Binmalay ay kilalang kilala sa mayaman nitong palaisdaan, ilog at dagat na nagpo-produce ng iba't ibang klase ng masasarap, fresh at malinamnam na isda. Kaya naman, binansagan ito bilang Aquaculture Center of the North at Seafood Capital of the North. Ipinagdiriwang din po natin ang Sigay Festival na hudyat ng masaganang huli ng isda. Hindi kompleto ang biyaheng North Central Luzon kapag hindi natikman ang seafoods na ipinagmamalaki ng Binmalay. Ngayon nga ay may dala po kaming boneless bangus na isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Binmalay. Yeah. Partner? Ito po ang aming one town, one product and boneless bangus. Talaga naman pong dinibone ito with love. It's from Binmalay, the seafood capital of the North. Tama po, Ma'am Chanel? Yes, right, partner. Yes po, talagang matatakam kayo, malinamnam po. Fresh ang bangus from Binmalay. Yes. Meron pa doon, di ba? May katabi bang malaga yung bangus? Kaya ano? Hipon. Parang may nakikita akong lobster ba yun? I'm just kidding po. Okay. Pero kung meron, why not? Yes. Next The more slide the po. happier. Sabi ko. Marami pong restaurant sa Binmalay, sir, na nag-offer ng eat all you can seafoods. Okay. So, ibig sabihin, nililibre daw nila. Yes. You can eat all. Yes, sir. Lagi po ko naming nadadaanan lang. Pag pumapasok. Anyway, congratulations po sa atin pong mga taga Binmalay District po. Sa Binmalay 1 District po. Okay? Headed by their very good na PSDS si Madam, si Dr. Arlene Garcia. Congratulations, Ma'am. Engineer Rockney Ismael G. Nicolas. Congratulations, sir. No? Assistant Principal of the Mother School of Binmalay po. Ayan po, the Binmalay School of Fisheries. May tanong lang ako, sir, Sige lang po. kay Engineer Rockney, sir. Sa School of Fisheries po sa inyo, ano po? Opo, sir. Meron din po kayong mga practical exercises doon? Sa ngayon po, doon sa senior high school po, ay tinanggal po yung practical po doon sa aquaculture. Yes, Kasi po, bawal po na pumunta yung mga estudyante po sa paaralan. They are below 21 years old. Kaya tinanggal po yun. Wala po ngayon yung hands-on po na pag-aalaga po o pag-prepare po ng mga pan. Oh, More on
lang sila. Theoretical, ganun. Yes, theoretical. Oh, okay. Nabanggit niyo po kanina na dumadami yung percentage ng tumatangkilik dun sa digital. Yes po. Opo. Kumusta po naman yung kanilang participation? Lahat naman po nakaka-online. According to our teachers, lalo na doon sa senior high school, tinatanong ko po yung mga guro, paano po yung mga hindi nakakakuha po ng printed module? Ang sabi po nila, sir, sinesend po namin sa FB page o sa Messenger. Kasi yung mga hindi nakaka-online, nung nag-online class po sila, kakunti yung mga present. Pero pag nagbigay kami ng activity, ay nauunang nagsasubmit yung hindi umaattend ng online class. So ang ibig sabihin, sabi nila sa akin, tinignan namin yung mga estudyante namin, may kanya-kanya silang Facebook account. So ang ibig sabihin, ay meron silang cellphone. Kaya lang, ang problema, yung mga iba ay walang permanent access sa internet. Naglo-load lang kung minsan kasi hindi sila maka-attend ng online class. Kaya ang suggestion po namin na pagkasunduan na yung mga teacher po ay i-share yung internet connectivity nila sa mga estudyante po. Okay. Nabanggit na rin po kanina, engineer, kayo po yung nagpamigay ng mga tablets. Yes po. Matanong ko lang po, saan po galing tablets? Binili po ng school para sa mga estudyante? Yes po. Yung tablet po na binigay ng Central Office, DepEd, na 50 tablets po, kabibigay lang po yan nung last year. So, pag wala pong face-to-face learning ngayon, ano na ang gamit po ng tablet na nandun, nakatinggalan. Kaya ang ginawa po namin ay pwedeng ipahiram dun sa mga estudyante na willing na mag-aral, na matuto, kahit na meron tayong crisis na kinakaharap. At tinignan din po namin kung sino yung mga walang access din po sa internet. Kasi po, pag doon sa tablet, ang gagawin po namin, lahat na po ng module, o i-identify po namin yung mga estudyante po. Kagaya nung nasabi ko na mayroong 3 magkakapatid. Mayroong grade 8, may grade 10, may grade 12. So, ang gagawin po namin, i-identify po namin yun. So, lahat ng modules, ng subjects, ng grade 8, grade 10, at grade 12, ay ilalagay na po lahat doon sa tablet. Kasi po, pag nakilagay na doon, kahit na wala po silang internet connectivity, ay mabubuksan po nila at makikita po nila yung module po nila. Okay. So, itong mga tablets na to, engineer, pag-aari talaga ng school? Yes, pag-aari po ng DepEd. Meron po ba kayong inilatag na kondisyon? Yes po, may nilatag po kaming mga kondisyon, may contract agreement po na ibibigay po sa kanila yung tablet at ito po ay hindi po nila pwedeng gamitin sa pag-EML at para po lang po sa kanilang pag-aaral at wag po nilang iwala o sirain kasi pag nasira, bahala silang magpagawa, sila po ang magpapagawa. So yun po yung mga nilatag po niyo, Yes mga po. conditions Yes po po. ninyo. At bago namin ibibigay, i-check po namin kung talagang yung tablet ay working po siya. Kasi baka hindi namin chinek, tapos binigay, tapos sabihin na, ay, sira po yun, sir, sabi nila. Tapos hindi naman pala sira, sila ang nakasira. So bago ni-release, meron na rin silang pimirmahan at Yes po. tablet na yun is in good condition nung tinanggap po nila. Yes po. At pwede rin gumamit po sila ng flash drive, yung USB, na isalpak doon. Okay. Pwede rin po. Thank you, engineer. Yes po. May follow-up question ako kay Engineer Rockney. Engineer, doon po sa una muna congratulations for the 93.46% no na overall na digital Yes po. na learning po ninyo sa Binmali School of Fisheries. Ask ko lang po sana, majority of this rate, sir, or percentage is what particular digital mode of learning po? Or what devices are they using, sir? Yung cellphone po. Cellphone po talagang karamihan. Yes po. Ang karamihan na ginagamit po nila. And then with regards to application, sir, ng mobile or mobile application. Gumamit po sila ng, yung mga iba gumamit po ng Google Drive.
Google Drive po. Google Drive. At through Messenger, through doon sa Facebook, kasi po pag pinicturan na po, yung pwede rin na picturan. Tapos, download na nila. Pero pag naka-data lang, mahirap tignan pag picture. Pag data lang po ang load nila. So, ayun. So, I think nagiging uniform on all districts and schools na talagang pagdating sa digital devices ay mobile phone ang number one. And then, the Facebook Messenger is still unbeatable with regards to communicating with our students as well as with our co-workers and teachers. Kay Dr. Arlene po, ma'am, no? I'd like to ask you, said a while ago that you are implementing excellence in everything, especially in your health protocols, as well as with the collection, as well as with the distribution of your modules. Do you think this sets apart Binmali One Schools District to other schools district, ma'am? Yes. Siguro naman dahil magkakalapit. Paano na lang po sa mic po? Yes po, sir. Definitely. Kasi, siyempre, nagbe-benchmark ang bawat school sa mga magkakalapit na district or schools. Opo. And then, ang follow-up question ko po doon is, kasi ang lagi na lang sinasabi, mahina ang internet connection. So, how do we get away with this problem? Sabihin na lang natin, kasi yung iba talagang minsan, kahit hindi yun ang problem, ginagawang alibay. Na meron namang paraan, pero maybe ayaw nilang explore yung other ways. Pero kayo po, ma'am, how do you really, as a whole po, ma'am, no? Kasi I know and I believe na iba't iba, case-to-case basis naman, school-by-school basis ang ating internet connection or status. Pero sa as a whole, ma'am, ng Binmali One District, how do you mitigate on these internet connection problems po, ma'am? The frequent follow-up and encouragement that we can really minimize expenses to the printed, and of course matututo na rin ang ating mga learners as well as ang ating mga magulang sa online learning modality. Alisin lang na nila yung negative side. Opo. Okay. Although it will be gradual, of course. Opo. So yun yung pong yung ito pong shift po ninyo, no, yung significant leap po from printed module to digital. Mga ilang weeks po